Viral ngayon ang naging inspeksyon ni Acting DOTR Secretary Giovanni Lopez sa LRT-1 Baclaran Station. Nahuli kam kasi ang pagsermon niya sa station manager matapos madatnan na madumi ang pasilidad at na lamang 4 na taong nang walang tubig sa mga comfort room. Na-call out tuloy si Lopez ng LRT unions dahil sa kanya umanong pamamahiya at pangiinsulto sa isang government worker. You know, your job, Mr. Secretary, is more than just inspections. You can delegate it to other officers. Your job is public transportation. And in fact, the unions of LRT, naglabas sila ng public statement and they are asking Acting Secretary Lopez to issue a public apology. And I also demand that. At kausapin po natin ngayon si Acting DOTR Secretary Giovanni Lopez. Secretary Lopez, magandang gabi po sa inyo. Ay, magandang gabi po, Ma'am Pinky at sa lahat po na nanonood ng iyong programa. Kayo po ba ay handang magbigay ng isang public apology? Hindi po ako magbibigay ng public apology, Ma'am, sa union. At nasabi ko na rin po, kung sakali man ako ay hihingi ng tawad, paumanhin o pagpapasensya, hingin ko po ito sa mga libong-libong commuters po ng LRT-1 na ilang taon na rin po nagdurusa sa ganitong sitwasyon at mga ganitong mga pasilidad po ng LRMC. Okay, ito pong nakikita natin sa video, for context lang po yung inyong kausap, sino ho ba siya at ano ang kanyang posisyon or ano ang kanyang trabaho dyan sa LRT, sir? Siya po ay isang station manager po ng LRMC. Nung ako po'y dumating sa Baclaran Station, agad ko po pinatawag yung station manager at siya po yung pumunta. At nung kami po yung umiikot, sinabi ko nga po kay ma'am, sabi ko, ma'am, iparating niyo po ito sa upper management kasi po madami talagang pagkukulang dito sa Baclaran Station. So ano po ang sabi niya noong sinabi niyo na kailangan ipaabot ito sa upper management? She said yes, ma'am. Naparating niya na rin yung ganitong walang tubig. At as a matter of fact, when I asked her po kapag ilang taon na walang tubig, sinabi niya nga po 4 to 5 years. Kaya ang sabi ko 4 na taon. At doon po talaga medyo talagang sabihin natin out of frustration, napamura po talaga ako. Opo, nakita ko nga po yun, napamura kayo noong nalaman mo yung tagal, ano? Siguro, Secretary, the issue also would be, sino ho ba talaga ang responsable? Doon sa issue ng number 1, madumi po. Number 2, walang tubig doon sa CR. At pangatlo, yung nakita ko din pong inyong video, yung meron pong senior citizen na kailangan po bumaba ng hagdan, hindi ho ba? At syempre, nakakatakot yung ganong senaryo na dahil may tubig po sa floor, pwede pong mag-slip, no, yung senior citizen. Okay. Sino ho ba talaga responsable doon? Ang may pangunahing responsibility po dito is the private operator, yung concessionaire, yung LRMC. Kung maalala po natin, ito po ay naibigay na po ang operation and maintenance of this LRT-1 nasa private operator na po yan. Ang gobyerno ngayon sa DOTR at LRTA, kami po ang regulator. So sila na po ang may pangunahing responsibilidad. Ganun pa man, kami po na nasa gobyerno, kailangan din namin na-inspect, kailangan tignan at ipaalala sa kanila kung ang kanilang mga pagkukulang. At kung may magagawa po kami sa gobyerno, tutulungan din po namin sila. So, wouldn't it have also been prudent or right, sir, being Acting DOTR Secretary, na kausapin po ang LRMC? Dahil kung ganun po yung kalagayan doon sa Baclaran Station, ay hindi ho ba silang may kasalanan nun? Yes, ma'am. At ang kagandahan po dito, right after po na inspection natin, nagipag-ugnayan kaagad ang LRMC sa LRTA. Tapos nag-text din po sila sa akin at they acknowledge their shortcomings. At sabi nga po nila, ito po ay gumagawa sila ng modernization ng kanilang mga istasyon. Kaya sabi ko, madaliin nila. Kasi hindi po pwedeng hanggang ngayon walang tubig. Ang pinanggagalingan ko po, as a matter of fact, kapag wala magtubig sa isang palikuran, madumi, ay yan po isang basic need at kailangan talaga. Opo. Of course. Ano ho yung modernization na
How does that relate to, meron po silang ginagawang modernization pero 4 na taon na pong walang tubig. Hindi ko po maintindihan paano napapasok ang modernization sa walang tubig sa CR, sir. Exactly, ma'am. Yun din po yung talagang kapag maririnig nyo lang po yung kanilang explanation, minsan mapapaisip po kayo kung saan po nanggagaling yun. Pag ganun pa man, sabi ko nga po, sige, kapag may mga plano kayo dito, unahin na lang po natin yung tubig sa may palikuran. Kasi ang alam namin ng LRMC at ang Maynilad, yung water concessionaire dun sa lugar, ay sister company naman. So hindi po sana umabot ng 4 na taon na wala talagang tubig. But Secretary, understandable, while it was a good intention po na tingnan po yung stasyon, just looking back, parang kasi the butt of yung galit ninyo or frustration na lang po ay napunta dito kay station manager. Siguro the issue is, did she deserve to be spoken to or that way, siyempre by an acting DOTR secretary? Ma'am, the entire conversation po ng pagsama namin, if you can only see the entire video po, the entire inspection ko po, hindi po talaga ako nagalit sa kanya. The only time na medyo napataas talaga yung boses ko, yung nalaman ko walang tubig ng 4 na taon. And I did not even curse at her po. Napamura ako sa sitwasyon. At napatingin pa ako kay Administrator Cabrera kasi yun po yung gustong sabihin na 4 na taon to, ba't hindi ko alam? Ba't hindi ito nakakarating sa DOTR? Right. Yun po yung mga punto ko. At isa pa po, yung kung mapapanood nyo yung video, nung nakita ko nga po yung matanda, yung mag-asawa, na talagang delikado kasi basang-basa yung floor. Nagtanong po ako kapag may mga tagalinis o may mga utility, ba't walang nagpupunas dito sa ating basang hagdan, napakadelikado. So doon lang po yung I was just very emphatic. Yeah, I actually saw that. Out of urgent necessity po. In fact, Opo. In fact, yung senior citizen na lalaki po ay parang hirap din. Parang bumaba nung PWD hagdan. din po. Opo. Yeah. Okay. But sir, kayo na po nagsabi, nandun po si Mr. Cabrera. Ano po? Matagal na ho siya nandyan Opo. Paano ho ba dapat ang magiging role ng DOTR bilang regulator ng LRTA? And yung trabaho po ng LRTA, ng LRMC rather, number 1, sir, napagandahin naman po yung palikuran. Number 2, lagyan naman ng tubig po yung palikuran. At number 3, panatilihing malinis po yung istasyon ng Baclaran. Isa pa lang po yan sa napag-uusapan o nakita natin na inyong in-inspection, sir. Yes, ma'am. Ang LRMC, ang LRTA po, we sit as a chairman of the board of LRTA. Siya po ay GOCC po namin. Sila po talaga din ang may pangunahing responsibilidad to inspect and to make sure that the private concessionaire comply with their responsibilities under the concession agreement. So nung kausap ko si Administrator Cabrera, sabi niya din sa akin, ang dami nilang sulat sa LRMC. So sabi ko, i-compile mo lahat yan at kailangan ko makita, kailangan mo rin mag-submit sa akin ng mga audit ng report ninyo para makita natin kung kailan pa hindi sumusunod ang LRMC. Alright. So I gave Administrator Cabrera 1 week po. And sabi niya, he's ready to comply. By next week, ibibigay niya po sa akin lahat. Okay. Napaka-unacceptable ho, Secretary Lopez, yung talagang walang tubig sa palikuran ng 4 na taon na. So patuloy ho ba kayo mag-i-inspect pa ng ibang mga stasyon? Yes, ma'am. Mas paigtingin ko pa po ang aking inspection. Alright. At hindi lang po Baclaran Station, ang dami ko na rin pong natanggap na reklamo sa mga iba't ibang stasyon sa LRT 1. Ang sinasabi ko nga po, hindi naman natin kailangan umabot pa na araw-araw o linggo-linggo kailangan kong tignan ang mga istasyon. So kung pagtutulungan namin ng LRMC at LRT, ayusin na natin ang dapat ayusin. Maraming salamat po sa inyong oras, Acting DOTR Secretary Giovanni Lopez.